Naniniwala ka ba sa salitang karma? Naniniwala ka bang ang lahat ng mga ginawa mo sa mundo ay meron at merong balik sa'yo? Pero minsan kahit na may mga taong naniniwala sa karma, may mga tao din naman na kahit paniwalang paniwala sila sa salitang ito, kapag masyado na silang nasasarapan at lunod na lunod sa kasalanang kanilang ginagawa, ay hindi na nila naiisip na balang araw ay mahahabol din sila ng karma. Nako, ikaw ba? Paniwala ka dyan sa karma na yan? Charot. Anyways, hello po sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. And syempre, kasama nyo na naman ang inyong one and only Mama Mia. Sa mga susunod na may konting-kwanting tweak lang naman dito sa ating program. Pero yun at yun pa rin naman ang program na minahal ninyong lahat. At syempre, eto na po ang inyong Mama Mia. Nakikita nyo na po sa inyong mga video. Pero hindi po ito araw-araw. Depende po ito sa ating kabisihan. Charot lang. Anyways, huwag na nating patagalin. Eto na po ang ating tampok na kwento sa araw na to. Matakot ka sa karma. Dito lang sa Dear Mama Mia. Lahat ng ating ginagawa ay meron at merong nagiging bunga. Kung tayo ay gumagawa ng mabuti, siguradong kabutihan din ang ating aanihin. Pero kapag naman masasama ang ating nagawa, kasamaan din ang balik nito sa atin. Dear Mama Mia, kung may magtatanong sa akin noon kung masama ba akong tao, siguradong tatawanan ko lamang sila, Mama Mia. May trabaho po ako, may pangalang iniingatan, at may respeto po ang mga tao sa paligid ko sa akin. May asawa na rin ako, Mama Mia. Meron din kaming anak. May bahay na hinuhulugan namin at kumpleto at maayos naman ang buhay ko. Kung tutuusin, Mama Mia, ito ang klase ng disenteng buhay na pinapangarap ng karamihan. Pero ang hindi nila alam, lahat ng yon, lahat ng meron ako, darating pala ang panahon na hindi ko na pahahalagahan. Darating din pala ang panahon na ako ang unti-unting sisira nito gamit ng sarili kong kahangalan at ng sarili kong kaligayahan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ace. At eto ang kwento, Mama Mia, kung paano po ako hinubaran at hinabol ng karma. Hanggang sa wala na lang matira sa akin, kundi ang konsensya ko na lang. Mama Mia, hindi po ako lumaki sa hirap. Hindi rin naman sa sobrang yaman. Yung sakto lang, yung meron lang ako ng mga bagay na pinapangarap at ninanais ng iba. Pero meron ding mga bagay na pinapangarap ko na wala sa akin. Hindi po ako katulad ng ibang mga tagapasulat ninyo, Mama Mia, na naghihirap sa buhay, na lumaking kapos. Ako naman ay maayos naman po ang aking pamilya. Maayos ang trabaho ng aking mga magulang, kaya napag-aral nila kaming magkakapatid sa magandang paaralan. In short, Mama Mia, marami ang nagsasabi na napakaswerte ko. At dahil doon ay nakontento ako sa buhay na meron ako. Dahil nga nakapag-aral kami sa magandang paaralan, nung makapagtapos ako ng pag-aaral ay nagkaroon agad ako ng trabaho, Mama Mia. Maganda naman ang posisyon ko sa trabaho. Siguro nakatulong din
na sikat ang paaralan na aking pinagtapusan. Sa trabaho, kilala po akong maayos na kausap. Kilala akong malinis manamit, kilala rin akong tahimik, pero laging may laman ang sinasabi. Hindi po ako yung tipo na palabiro, yung nakaka-get along sa lahat. Pero Mama Mia, pansin ko na kapag nagsalita ako, lahat ng mga katrabaho ko ay nakikinig sa mga sinasabi ko. At siguro ang personalidad kong ito, Mama Mia, eto ang pinagsimulan ng lahat ng aking problema. Dahil kapag ang lalaking tahimik ay pinansin, madalas hindi niya alam kung kailan hihinto. Mama Mia, alam ko po na sa ating buhay, lagi pong nandyan ng mga pagsubok. Lagi pong nandyan ang mga tukso. Kahit hindi mo hanapin, kahit hindi mo planuhin, darating at darating ang tuksong nag-aambang sisira sa lahat ng mga pinaghirapan mo. Isang araw, Mama Mia, meron pong isang katrabaho kaming dumating. Galing po siya sa isang branch namin na nagsara. Hindi po kasi maganda ang negosyo nung mga panahon na yon. Kaya meron po kaming mga branches na nagsara. At bukod pa dun, Mama Mia, sa branch nga namin mismo, meron pong mga natanggal sa trabaho. Kaya nagulat ako kung bakit meron na ililipat sa amin. Galing daw sa ibang branch na nagsara. Itago natin siya sa pangalang Amy. Hindi siya yung tipong ganda na mapapalingon ka kaagad. Hindi rin siya maingay gaya ng mga karamihan sa mga kababaihan sa opisina. Hindi rin po siya palangiti. Pero ewan ko, Mama Mia, parang may kung anong koneksyon kaming dalawa. Parang may kakaiba sa kanya. Hindi ko alam kung ako lang ang nakapansin noon o maging ang iba naming mga katrabaho. Sa una, syempre, trabaho lang. Tumutulong ako sa kanya kasi nga hindi pa niya gamay yung aming opisina. Although, halos pareho lang din naman ang trabaho niya ngayon kaysa sa dating branch kung saan siya nagmula. Tinutulungan ko siya, pinapayuhan, at dahil siguro may pagkakapareho ang aming personalidad dalawa, nagsimula rin kaming magkwentuhan tungkol sa kung ano-anong bagay. Mga simpleng kwento lang. Sa mga pinagdadaanan namin sa trabaho, sa pagod, sa problema, pati na rin sa kung ano ang mga frustrations namin sa buhay. Hindi ko namalayan, Mama Mia, na dahil kay Amy, napansin at naramdaman ko na meron pong taong nagpapahalaga sa akin. Meron pong taong nakakaintindi sa mga pinagdadaanan ko. Ang asawa ko po ay may trabaho. Hindi po kami parehas ng field, kaya siguro hindi niya naiintindihan ang stress na pinagdadaanan ko. Pero nung dumating si Amy sa aking buhay, dun ko po naramdaman na meron palang nakakaintindi sa akin. At hindi katulad ng asawa ko na napaka-extrovert, si Amy po ay naiintindihan din ang personalidad ko, Mama Mia. Dahil pareho kaming dalawa. Hanggang sa hindi ko na namalayan na napapangiti na pala ako ni Amy. Napapatawan na pala niya ako. At mas madalas na pala akong ngumingiti sa opisina kapag kasama ko siya kesa sa mismong bahay namin. At dun nga siguro nag-umpisa ang una kong pagkakasala, Mama Mia. Hindi sa katawan, kundi sa isip.
Kasi po patawarin nawa ako. Naiisip ko po nung mga panahon na yun. Siguro mas masaya ang buhay ko kapag si Aimee ang una kong nakilala. Siguro mas maganda ang buhay na meron ako kapag si Aimee ang naging nanay ng anak ko. Mama Mia, ang asawa ko po ay si Ana. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, napaka-extrovert niya. Maraming kaibigan, maraming nagmamahal. Mabait din naman siya at masipag. Hindi siya perpekto, Mama Mia. Pero sa tingin ko, ang pagkukulang lang sa kanya at sa akin noon ay ang malalim na koneksyon na meron kaming dalawa ni Aimee. Kay Ana kasi pakiramdam ko, kailangan kong laging maging alerto. Kailangan kong makisama sa mga taong hindi ko naman gusto. Kailangan kong sumunod sa mga gusto niya kahit ayaw ko naman, Mama Mia. Kailangan kong maging ganito, ganyan. Ang dami kong kailangang maging. Hindi katulad kapag si Aimee ang aking kasama. Kailangan ko lang na maging ako. Kapag gabi, Mama Mia, magkatabi kaming dalawa ni Ana sa kama. Pero aaminin kong malayo ang isipan ko. Kasama nga niya ang pisikal kong katawan, pero ang emosyon at ang utak ko nasa iba, na kay Aimee, Mama Mia. At kahit na alam kong mali, kahit na alam kong hindi dapat, at kahit na alam kong dapat kong pinigilan, ay hindi ko po ginawa. Dahil kapag naiisip ko si Aimee, kapag nagpapanggap akong ang katabi kong asawa ay siya, sumasaya po ang puso ko, Mama Mia. Nakakatulog ako ng mahimbing at nagigising akong may ngiti na agad sa aking mga labi. May mga sandaling magkalapit lang kami ni Aimee sa opisina. Hindi naman kami masyadong nagpapansinan, pero ramdam kong pareho kaming may gustong sabihin sa isa't isa. Ramdam kong pareho kami ng nararamdaman. Isang segundo ng katahimikan, isang maling tingin, isang buntong hininga. At sapat na yun, Mama Mia. Sapat na yun para tawirin ko ang linyang hindi ko dapat kahit nilapitan pa. Isang gabi, nag-overtime po ako noon sa trabaho. Umuulan ng malakas sa labas dahil may bagyo. Kaya hindi rin ako agad na umuwi ng bahay dahil baha po ang dadaanan ko. Siguradong titirik lang ang kotse ko nung mga panahon na yun. At dahil umuulan na mula umaga, wala pong masyadong taong pumasok sa opisina. At kung may pumasok man ay maaga ding umalis para umuwi. Walang ibang tao noon sa office. Tahimik. Sa totoo lang, masyadong tahimik kesa sa aking nakasanayan. Hindi ko na po idedetalye kung ano ang eksaktong nangyari. Hindi dahil sa nahihiya ako, Mama Mia. Kundi dahil hindi ko po maipagmamalaki sa iyo ang nagawa ko. Ang sasabihin ko lang ay mga pahapyaw na detalye ng mga nangyari. Paglabas ko ng opisina, alam ko po, Mama Mia, na merong isang bagay na hindi ko na maibabalik pa. Paglabas ko ng opisina, alam kong tinalikuran ko na. Pati ang pangakong binitawan ko kay Ana sa harap ng mga mahal namin sa buhay at sa harap ng altar ng Diyos. Alam kong kahit anong gawin ko, hindi ko na maibabalik sa dati ang lahat. Kahit anong sabihin ko, hindi ko na maibabalik pa ang dating ako. Mama Mia,
Sa gabing iyon sa loob ng opisina, nangyari po ang isang bagay na hindi dapat mangyari. Sa kasagsagan ng lamig ng panahon at ng malakas na ulan sa labas, ay tila sinindihan din ang pagitan na espasyo sa aming dalawa ni Aimee at tuluyan itong nasunog at nawala. Oo, Mama Mia, may nangyari sa aming dalawa ni Aimee. Pagkatapos nga na mangyari yun ay wala na kaming imikan dalawa. Hindi kami nag-usap, hindi kami nagpansinan tungkol doon. Pagkalipas ng mga linggo, pakiramdam ko, Mama Mia, ay ang tali-talino ko. Pero bukod sa pagiging matalino, naramdaman ko rin na medyo kinakain ako ng konsensya ko. May sikreto ako. Sikretong alam ko na kapag nalaman ng iba, ay mabubura ang respeto nila sa akin. Sikretong alam kong kapag nalaman ng asawa ko, ay katapusan na ng pamilyang binuo namin. Pero Mama Mia, kinontrol ko yon. Kinontrol ko ang sarili ko. Kinontrol ko rin pati ang mga nangyayari sa paligid ko. Aaminin ko po, may mga panahon na hindi kami nakapagpigil ni Aimee. May mga panahon na kapag nagkikita kami, ay may mga init at apoy sa aming mga sulyap at sa aming mga mata. Meron ding isang pagkakataon na habang nagmi-meeting kami, aksidente po na nahulog ko ang ballpen ko. Nung yumuko ako para kunin yon, ay nasa harap ko si Aimee. Opo, Mama Mia, magkaharap kasi kami noon ng inuupuan. At nang kukunin ko na sana ang ballpen ko ay biglang bumukaka si Aimee sa ilalim ng mesa. Naka-pencil cut lang kasi siya noon, nasaya. Gulat na gulat ako at muntik pa nga akong mauntog. Buti na lang at medyo mataas naman yung mesa. Alam ko pong sinadya niya yun. Halos hindi na nga ako gustong tumayo doon sa kinayuyukuan ko. Kaya lang baka magtaka na yung iba naming kamiting. Kaya ayun, tumaas na ako, bit-bit ang ballpen ko. Nung pagkaupo ko ng maayos, habang nagsasalita yung boss namin sa gitna, ay napatingin ako kay Aimee. Tapos tumingin siya sa akin at kumindat. Mama Mia, dun na nag-umpisa ang mas malalim na tuksuhan naming dalawa. At mas nakaka-excite pala yun. Mas nakakadagdag ng pagkalalaki. Mas nakakadagdag pride, Mama Mia. At dahil doon, hindi ko na po napipigilan ang aking sarili. Minsan, pasimple kaming naghahaplusan sa mesa, sa ilalim. Lalo na kapag may meeting. Minsan kapag kumakain naman kami sa pantry, kahit may kasama kaming ibang mga katrabaho namin, ay hindi namin napipigilang magkindatan. At kapag alam naming walang ibang tao, kahit sa stock room, Mama Mia, ay hinihila ko siya para makapagparaos o makapagpainit ng konti. Mama Mia, dahil doon ay para po akong isang taong may dalawang mundo. Sa labas ng opisina, kapag nasa bahay, ay ako si Ace, isang dakilang ama at isang ulirang asawa. Kapag nasa opisina naman, ako si Ace, isang responsableng empleyado. Kapag walang ibang nakakakita, ako si Ace, isang tigre na uhaw sa katawan ni Aimee. Lalo na kapag nasa labas kami, lalo na kapag may oras kami para magkita at pagbigyan ng aming mga katawan.
Mama Mia, habang nananalo ako, hindi ko po naiisip yung karma. Habang nananalo ako, hindi ko po naiisip na may balik kang lahat ng mga ginagawa ko sa akin. Ang importante sa akin nung mga panahon na yon ay ang init na aking nararamdaman, ang excitement, ang pagiging buhay muli ng aking sarili. Dahil nga busy ako, dahil nga dalawang buhay ang pinaninindigan ko, hindi ko napansin agad na may pagbabago na rin pala sa asawa kong si Ana. Hindi ko alam kung hindi ko lang ba talaga siya tinitignan o wala na lang talaga akong interest sa kanya. Hindi ko napansin na nagiging tahimik na pala ang asawa ko. Hindi katulad noon na napaka-extrovert niya. Napakarami niyang kaibigan at kung saan-saan siya napupunta at kung ano-anong kwento ang dala niya. Siguro Mama Mia dahil hindi naman din ako nahilig sa pakikinig ng kaniyang mga kwento. Pero nagiging tahimik na pala ang asawa ko. Hindi na rin pala siya nagtatanong sa akin tungkol sa buhay ko, tungkol sa trabaho ko, kung pagod ba ako, kung stress ba ako, o kung meron bang bago sa opisina. Hindi na siya nagrereklamo sa akin. Kapag matagal akong umuwi, wala lang sa kanya. Wala na. Tinitignan na lang niya ako. Pero Mama Mia, hindi ko naiisip noon na baka may napansin siya. Hindi ko naiisip noon na baka may nalaman siya. Ang sa akin lang sapat na yung umuuwi ako sa kanya. Sapat na yung nagbibigay ako ng pera. Sapat na nagiging asawa pa rin naman ako para sa kanya sa harap ng ibang tao. Mama Mia, kung dati kapag walang pakialam sa akin ng asawa kong si Ana ay medyo nasasaktan at naiirita ako, ngayon ay mas ipinagpapasalamat ko pa yun. Kasi ibig sabihin, meron kaming time dalawa ni Aimee. Kapag umuwi ako ay nandun siya, pero parang bisita na lang ako sa bahay. At sa halip na ayusin kung ano man ang meron sa amin ng asawa ko, ay pinili ko yung takasan. Pinili ko yung i-enjoy dahil nga nag-e-enjoy naman ako sa piling ni Aimee. Ang sa tingin ko mga pagkukulang ng asawa kong si Ana ay hindi ko na po alintana dahil nakukuha ko naman yon sa iba. Si Aimee ang naging pahinga ko, Mama Mia. Si Aimee ang naging isang taong parang gustong-gusto kong makasama. Sa totoo lang, naging team song ko nga noon ang It's Sad to Belong eh. Kasi nangangarap ako noon na sana nga si Aimee na lang ang una kong nakilala. Na sana nga hindi na lang si Ana ang aking pinakasalan at naging asawa. Si Aimee kasi, Mama Mia, napaka-understanding niya. Bukod doon, naiintindihan din niya ang trabaho ko. Kapag nagsasalita o nakikipag-usap ako sa kanya tungkol sa trabaho, ay relate na relate siya. Parehong-pareho ang mga hilig naming dalawa. Pati nga pagdating sa kama. Hindi ko naman sinasabing boring ang asawa kong si Ana dahil meron din namang mga pagkakataon dati, lalo na nung bago pa lang kami, Mama Mia, na na-enjoy ko naman ang sex life naming dalawa. Kaya lang, siguro kapag matagal na kayo, ay nagiging routinary na lang yung pagniniig namin. Na para bang imbis na magpapa-excite sa akin ay parang naging obligasyon na lang siya. Ganon. Ganon din ang pakiramdam ko kay Ana. Na para bang para sa kanya ay obligasyon na lang ang lahat at wala naman ng spark. Pero iba kay Aimee. Kay Aimee, pakiramdam ko gustong gusto niya akong laging katabi. Kay Aimee, pakiramdam ko magkamatch kami ng hilig at gusto.
Mama Mia, kay Aimee ko, naramdaman na ako yung gustong lalaki niya, na hindi lamang siya nagsisettle sa akin, na kaya niya akong ipaglaban. At dahil doon, unti-unti po akong mas nahuhulog sa kanya. Unti-unti po akong nagiging matapang na suwayin ang utos ng simbahan at suwayin ang mga pangako ko noon kay Ana. Mas pinili ko ang lugar, Mama Mia, sa piling ni Aimee. May mga gabing kapag magkasama kaming dalawa ay hindi ko ramdam na gumagawa kami ng kasalanan. Nakakalimutan ko po ang aking konsensya. Para sa akin, hindi naman kasalanang magmahal, di ba? Hindi naman kasalanang pagbigyan ang iyong sariling lumigaya. Nababaon sa libingan ng konsensya ko kapag magkalapit ang aming mga katawan at magkatabi kami. Pakiramdam ko ay nakakalimutan ko ang mga mabibigat kong responsibilidad sa mundo. Isang gabi, Mama Mia, nasa bahay na ako. Tapos na kaming kumain ni Ana at ng anak namin. Nanonood na lang ako noon ng TV habang si Ana naman ay nagliligpit ng aming mga pinagkainan. Ang anak ko naman ay nasa tabi, nagdo-drawing. Nang bigla akong nakatanggap ng text message mula kay Aimee. Kailangan niya ako. At nung mga panahon na yun, sakto naman na na-imagine ko siya sa pinapanood kong teleserye. Kaya kumuha ako ng susi. Nag-ayos ako ng suot. Papa, aalis ka ba? Tanong ng anak ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin ng anak ko noon, Mama Mia. Anak, ano kasi, may kailangan lang gawin si Papa sa opisina. May nakalimutan akong isubmit. Ngumiti ako sa harap ng anak ko at nagsinungaling ako. Ang galing-galing kong magsinungaling, Mama Mia. Nung lingunin ko si Ana, ay tumingin lang siya sa akin. Hindi ko mabasa kung ano ang nasa kaniyang mga mata nung mga panahon na yon. Alis muna ako. May kailangan lang akong asikasuhin sa opisina. 8:00 na noon. Kaya kahit siguro sinong misis, magtataka kung bakit aalis pang muli ang kaniyang mister, nakauwi na ito galing sa opisina. Tiningnan lamang ako ni Ana tapos tumango siya at binalik ang kaniyang atensyon sa kaniyang paghuhugas. Ako naman, Mama Mia, sa totoo lang, medyo tinubuan ako noon ng konting konsensya. Kaya lang mas malakas ang tawag ng katawan ko. Mas malakas ang tawag ng damdamin ko kaysa sa tawag ng konsensya ko. Hinalikan ko lang ang noo ng anak ko at saka na ako lumabas ng tuluyan sa bahay at pinuntahan si Aimee. At doon, Mama Mia, syempre pinagsaluhan na naman namin ang katawan ng isa't isa. Ang akala ko po, kontrolado ko ang lahat. Hindi ko alam, may mga mata palang nakakakita. May mga puso at mga tao palang nakakaramdam. May mga tanong na hindi na kayang patayin ng katahimikan. Isang araw, Mama Mia, nagulat ako dahil napansin kong tila nagbago ang pakikitungo ni Aimee sa akin. Tahimik naman talaga siya sa harap ng iba pero hindi siya tahimik kapag ako ang kasama niya. Kaya lang nung mga panahon na yon ay mas tahimik siya, mas malamig at mas malayo. Sa unang pagkakataon ay napansin kong meron palang ganon na karakter itong si Aimee. Ayos ka lang ba? Tanong ko. Tumango siya pero hindi tumingin sa akin. Nagpo-photocopy siya noon ng mga documents, Mama Mia. At dun ko naramdaman,
na merong hindi maayos kay Aimee. Hindi kasi siya ganito eh. Siya kasi yung tipo ng babae na hindi ka pahuhulain kung ano ang gusto niya. Kapag meron siyang gusto sa'yo, diretsahan niya yung sasabihin. Hindi siya yung tipo ng babae na kailangan mo pang manghula. Sa kanya, what you see is what you get. Ganon. Pero hindi ako makatulog nung gabing yun, Mama Mia. Paano ba ako makakatulog? Hindi ko alam kung anong bumabagabag kay Aimee. Nung hinawakan ko siya sa pantry, hindi naman niya inalis ang kamay niya. Pero wala yung dating malambing niyang ngiti. Wala yung dating malambing niyang tingin. At lilingon-lingon siya sa paligid at kapag walang nakakakita, kakabigin niya ako at hahalikan ng mariin. Walang ganon, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Aimee. Si Ana din naman ay tahimik lang tuwing gabi. Nakatalikod sa akin. Pero ramdam ko rin, Mama Mia. Ramdam ko na meron din siyang gustong sabihin sa akin, kaya lang hindi niya nagagawang sabihin. Isang gabi, hindi ako nakauwi sa oras. Hindi dahil kasama ko si Aimee, kundi dahil ilang oras din akong mag-isang nakaupo sa kotse. Nakahinto lang ito sa gilid ng kalsada at nakatingin sa kawalan. Sa unang pagkakataon kasi ay naramdaman kong bumigat ng lahat. Ang dibdib ko, ang paghinga ko, bumibigat dahil sa matinding kasinungaling ang binubuo ko. Pagdating ko sa bahay kahit late na ay gising pa rin si Ana. Hindi mo siya makikitaan ng galit. Wala din. Tahimik lang siyang nakaupo sa sala, hawak-hawak ang isang bagay. Ang isa ko pang cellphone, Mama Mia. Oo. Nakatago lang ang cellphone na yun. Madalas ko yung dalhin dati, lalo pa nung bago pa kami ni Aimee. Pero may mga araw na nakakalimutan ko yon at isa na nga siguro ang araw na yon, Mama Mia. Ang cellphone na yon ay analog lang po. Hindi siya yung cellphone na may camera, na Android, na smartphone. At dahil analog yon, alam kong nakita na lahat ni Ana kung ano ang meron sa loob nun. Pero hindi sumigaw si Ana. Hindi rin siya gumawa ng eksena. Hindi niya ako sinampal. Hindi siya nagtanong sa akin ng mga bagay-bagay. Isang tanong lang ang binitawan niya nung makita niya akong nakapasok na ng tuluyan sa bahay. Matagal na ba? At alam kong ang tanong na yun, Mama Mia, ay tumutukoy sa akin at sa relasyon naming dalawa ni Aimee. At sa pagkakatanong na yun ni Ana sa akin, tila ba lahat ng lakas ko ay tumakas sa katawan ko. Umupo ako sa harap niya. Hindi ko ipinagtanggol ang sarili ko. Hindi ko itinanggi ang kasalanang nagawa ko. Tumango lamang ako, Mama Mia. At dun ko nakita kung paano nabasag si Ana sa harap ko. Hindi siya umiyak ng malakas. Tahimik lang siya. Pero kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang sobrang sakit. Ang sobrang pait. Nakita ko lahat ng yun. Hindi na siya umimik pa. Nagantay ako, Mama Mia, na magtanong siya. Nagantay akong sigawan niya ako pero hindi niya ginawa. Tumayo lang siya. Pagkatapos ay pumasok sa kwarto ng tahimik at nahiga. Hindi ko alam noon kung paano ko siya haharapin. Hindi ko alam noon kung magsasalita ba ako, magkukwento ba ako, hihingi ba ako ng tawad at sasabihin ko sa kanyang hindi ko sinasadya.
Pero ewan ko, para akong naputulan ng dila sa mga panahon na yon, Mama Mia. Kinabukasan, nagising akong wala si Ana sa tabi ko. Tinignan ko ang mga gamit niya. Andun pa rin naman. Nasa cabinet pa rin ang mga damit niya. Yun pala ay kinuha lang niya ang anak namin mula sa lolo't lola nito. Paglabas ko, ay hinanap ko silang dalawa. Ilang saglit pa ay dumating sila, Mama Mia. At nung makapasok na sila sa pinto, ay lumapit ang anak ko sa akin. Tiningnan niya ako na para bang may hinahanap. Papa, bakit po parang iba yung itsura mo? Nagulat ako sa tanong ng anak ko. 8 years old ang anak ko, Mama Mia. Alam mo naman ang mga bata ngayon, hindi ba matatalino? Wala siyang narinig na bangayan naming dalawa ng nanay niya. Dahil kagabi, wala naman siya doon. At kahit na nandun nga siya sa bahay, kagabi ay wala naman ding nangyaring sigawan. Kaya nagulat ako kung saan nanggagaling ang tanong ng anak ko. Bakit anak? Iba ba itsura ng daddy? Oo eh. Iba ka na po, Papa. Babalik ka pa po ba sa dati? Mama Mia, napakamatalinhaga para sa akin ng tanong ng anak ko na yon. Hindi ko alam ang isasagot. Dahil kahit ako, Mama Mia, ramdam kong may nagbago sa akin. Pero hindi ko alam kung ano yon. At lalong hindi ko alam kung paano yon ibabalik sa dati. Mama Mia, kahit iniwasan ako ni Aimee, kahit may mga pagbabago din sa kanya, ay hindi ko po kakayaning hindi siya makasama. Hindi ko po kakayaning hindi siya makita. Si Aimee ang aking pahinga, kaya kailangan ko siya. Hinabol ko siya, Mama Mia. Hinabol ko si Aimee. Hindi ko alam kung dahil ba mahal ko siya o dahil ba alam ko na wala na akong ibang mahahabol pa. Pero hindi na katulad ng dati si Aimee. Nagbago na siya. Ace, I'm sorry. Hindi na kita kayang dalhin pa. Sabi niya noon na may luha sa kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? May nagawa ba ako? Ha? Ace, alam naman natin sa simulat sa pool na mali itong relasyon nating dalawa, diba? Alam naman natin na oo nga't nagkakaintindihan tayo. Oo nga't nagiging masaya tayo kapag magkasama. Oo nga't napupunan natin ang pangangailangan ng bawat isa. Pero may asawa ka na, Ace. Hindi ka na malaya. At hindi ko gustong ako ang maging dahilan ng tuluyang pagkasira ng pamilya mo. Mama Mia, nung mga panahon na yun ay gusto ko pong sumigaw. Gusto kong magmakaawa sa kanya. Gusto kong sabihin sa kanya na sira na rin naman ang pamilya ko. Na kapag nawala pa siya sa akin, ay mawawala na sa akin ang lahat. Gusto kong magmakaawa. Pero alam ko, Mama Mia, alam ko naman na ang relasyon naming dalawa ay may hangganan. At lalong alam ko na kaming dalawa ay hindi pang matagalan sa isa't isa. At wala akong right na magdemand ng kahit na ano pa sa kanya. Wala. Kahit konti, wala akong pwedeng i-demand sa kanya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magmakaawa pero hindi ko na lang ginawa. Tinuloy ko ang pagtatrabaho ko sa araw na yon. Pero nagulat ako, Mama Mia. Dahil pag-uwi ko ng bahay,
Wala na doon ang anak ko. Wala na rin doon si Ana. Pati mga gamit ni Ana, lahat wala na. May naiwan pang mga gamit ng anak ko, mga laruan at iilang mga damit na hindi ko na alam noon kung kasya pa ba sa kanya. Tsaka ko naisip, Mama Mia, ang tagal na panahon pala na binaliwala ko ang mag-ina ko. Ang tagal na panahon pala na hindi ko na alam kung ano nangyayari sa asawa ko, pati na rin sa anak ko. Sa loob ng 1 linggo ay nawala sa akin ang lahat. Mama Mia, nawala sa akin ang asawa ko. Nawala sa akin ang anak ko. Nawala sa akin ang tahanan ko, ang pahinga ko na si Amy. Pati na rin ang trabaho ko, Mama Mia. Hindi dahil sa may nagsumbong sa akin sa HR, kundi dahil sa akin na rin mismo. Sa akin na rin mismo nanggaling ang mga pagdududa. Sa akin na rin mismo nanggaling ang kawalan ng interes sa trabaho. Dahil sa nangyari sa pamilya ko, dahil sa pakikipaghiwalay at paglayo sa akin ni Amy, ay hindi na ako makapagtrabaho pa ng maayos. Hanggang sa tinanong na nga ako ng HR, Mama Mia. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay sa kanila ng mga ebidensya. Basta ang alam ko lang, Mama Mia, nalaman ng HR ang tungkol sa problema ko sa pamilya ko. Pati na rin ang tungkol kay Amy. Pati nga si Amy, Mama Mia, ay nawalan din ng trabaho. Gusto ko siyang i-comfort noon. Gusto kong i-comfort namin ang isa't isa, pero nagmatigas si Amy. Umalis siya at hindi na nagpaalam pa sa akin. Mama Mia, umuwi ako ng bahay. Ang bahay na napakalungkot na mula nung umalis si Ana at ang anak namin. At mula nung nawalan ako ng trabaho, lagi na lang akong mag-isa. At kapag mag-isa ako ay parang naririnig ko po ang sarili kong boses mula sa kung saan. Ginusto mo yan. Gusto mo yan, kaya panindigan mo. Yun ang sabi ko sa sarili ko. Mama Mia, dahil hindi pa namin tapos bayaran yung bahay, kasi nga nawalan ako ng trabaho, wala na akong pambayad, ay napilitan akong umalis sa bahay na yon. Napilitan po akong ipa-assume sa iba yung bahay. Yung nakuha ko pong pera ay dineposito ko po sa account ni Ana. Dahil alam ko naman na dapat ang pera na yun ay para sa anak namin. Kasi nga kaya kami kumuha ng bahay para magkaroon ng magandang tahanan ng aming anak. Umupa po ako ng kwarto. Sa kwarto ay may isang kama, isang mesa, at meron ding isang ilaw na madalas naman ay nakapatay. Mag-isa lang ako. Walang nagtatanong kung kumain na ba ako. Walang nag-aalala kung nakauwi ba ako ng ligtas. Mama Mia, naghanap din naman ako ng trabaho. Kaya lang, hindi po naging madali. Kahit maganda ang posisyon ko dati sa pinagtatrabahuan ko, ay hindi po naging madali sa akin ang paghahanap ng bagong trabaho. Siguro, Mama Mia, dahil ang posisyon na ina-applyan ko, mostly, meron na pong nagmamay-ari sa posisyon na yun. At kapag inilagay naman ako sa ibang posisyon, ang sasabihin naman nila ay overqualified ako para doon. Napakahirap mag-isa. Napakahirap nang walang nag-aalala sa'yo. Mama Mia, hindi ko po napipigilang lumuha gabi-gabi. Nagigising ako sa araw-araw na wala ng dahilan para bumangon. Hindi dahil sa wala na akong trabaho, kundi dahil pakiramdam ko,
Wala nang saysay ang buhay ko. Naglalakad ako kung saan-saan, naghahanap ng mapapasukan. At kapag hindi natatanggap, bumibili na lang ako ng alak sa may tindahan. Umiinom ako, hindi para malasing, kundi para kahit saglit tumahimik man lang ang utak ko. May mga pagkakataon, Mama Mia, na napapahinto ako sa salamin ng mga convenience store. Tinitignan ng sarili ko. Hindi ko na kilala ang aking sarili noon. Napakapayat ko na. Walang sigla na ang aking mga mata. Inisip ko, eto na kaya ang karma ko? Karma ko dahil sa ginawa ko sa asawa at anak ko. May mga gabi na kapag umuulan ng malakas ay tumutulo po yung kwartong inuupahan ko. At kapag ganun, nakaupo lang ako sa gilid ng kama, nakatingin sa sahig kung saan tumutulo yung butil ng ulan. Hindi ko na iniisip kung paano ba ako napunta sa ganitong sitwasyon. Pagod na po ako nung mga panahon na yon na magbilang ng mga pagkakamali ko. May isang tanong lang na umiikot noon sa utak ko. May saysay pa ba kung magpapatuloy ako? Mama Mia, hindi ko alam noon kung paano magdasal. Hindi ko rin alam kung karapat dapat pa ba akong tumawag sa Panginoon. Kung hihingi ba ako ng tawad, mapapatawad kaya niya ako? Umuupo lang ako noon. Hanggang sa isang araw, napagdesisyonan kong ayoko na. Ayoko na talaga sa mundong ito. Hindi na rin naman ako mapapatawad ng mga taong ginawan ko ng kasalanan. Kaya naman pumunta ako ng convenience store. Bumili ng mga kakailanganin ko. Naupo ako sa loob ng kwarto. Tiningnan ng mga gamit na binili ko sa convenience store. Eto na yun eh. Eto na yung katapusan. Handa na akong bitawan at iwan ng lahat. Nung gagawin ko na sana ang maitim na balak na nasa utak ko, sa mga sandaling yon ay biglang may kumatok sa pintuan ng kwartong inuupahan ko. Si Mang Ruben, ang matandang caretaker ng inuupahan kong kwarto, Mama Mia. May hawak siyang lugaw. Simple lang, mainit. Ace, kanina ko pa kasi napapansin na saglit ka lang umalis. Pero wala naman akong nakitang dala na may pagkain ka. Siguro buong maghapon ka hindi kumain, ano? Sabi niya. Na alam kong hindi yun tanong, kundi pahayag. Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit ako napaiyak. Hindi ko rin alam kung bakit sa harap pa ng taong halos hindi ko kilala ko yun ginawa. Pumasok siya sa loob ng kwarto nang walang paalam. Umupo siya sa tapat ko. Hindi naman siya nagbigay ng payo. Hindi siya nangaral. Simple lang ang sinabi niya. Alam mo, iho, may mga pagkakamaling hindi na mabubura. Pero hindi naman ibig sabihin nun na tapos na yung kwento mo. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, ay tila may pumasok na preskong hangin sa dibdib ko. Mama Mia, hindi naman po biglang gumaan ang buhay ko o ang kinabukasan ko. Hindi naman ako naging okay pagkatapos ng pag-uusap namin na yun ni Mang Ruben. Hindi naman ako naging masaya. Pero bumangon ako. Naligo, nagpalit ng damit. Maliit na bagay siguro para sa iba, pero para sa akin, yun ang unang desisyon na hindi ko tinakasan ng lahat ng pagkakamali ko. At doon ko inamin sa sarili ko,
ako ang may kasalanan. At dapat, kung may babaguhin man, dapat yung magsimula mula mismo sa akin. Matagal akong nag-isip bago ko sinubukang kontakin ang asawa kong si Ana. Hindi ko alam kung may karapatan pa ba akong magsalita. Hindi ko rin alam kung makikinig pa ba siya sa akin. Isang simpleng mensahe lang ang tinype ko sa cellphone ko. Kung may pagkakataon, gusto lang kitang makausap. Hindi para bumalik sa buhay mo, kundi para lang makahingi ako ng tawad sa'yo. Walang sagot, Mama Mia. Lumipas ang mga araw. Tahimik ang cellphone ko. At doon ko natutunan na ang paghingi pala ng tawad ay hindi pala isang transaksyon. Kapag pala humingi ka ng tawad, hindi ka dapat naghihintay ng kapalit. Hindi mo dapat hinihintay na pinatawad ka. Isang hapon, Mama Mia, nakita ko ang anak ko sa mall kasama ang tita niya, ang kapatid ni Ana. Hindi niya ako napansin agad. May hawak kasi siyang laruan at masaya siya. Nakatayo ako sa malayo. Takot akong lumapit sa kanya. Pero nang magtama ang tingin naming dalawa ng anak ko ay hindi siya tumakbo papalapit. Ngumiti lang siya. Maingat na para bang hindi sigurado sa kanyang gagawin at sasabihin. "Hi, Papa," sabi niya. At sa dalawang salitang yun ay parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi dahil sa galit ang anak ko sa akin, kundi dahil iniisip pa rin niya ako na ama. Mama Mia, hindi ako umupo sa tabi nilang magtiyahin. Hanggang sa nakita kong dumating si Ana. Hindi ako nagtanong, hindi rin ako humingi ng oras. Ang tinanong ko lang ay kung okay lang ba sila. Tumango lang si Ana. Diretso, walang emosyon. Mama Mia, masakit pala. Masakit pala na parang baliwala ka na lang talaga. Sa taong dati ay mahal na mahal ka. Pagkatapos ng pagkikita namin na yon ay tila nabigyan ako ng pag-asang mabuhay. Naganap ulit ako ng trabaho kahit saan. Hindi na ako namili pa, kahit na hindi na ako nagtatanong sa posisyon ay ina-applyan ko na. Hanggang sa natanggap ako bilang assistant manager sa isang maliit na warehouse. Mabigat ang trabaho. Maliit pa ang pasahod. Malayong malayo sa dati kong pinapasukan. Pero bawat pagbubuhat, parang may nababawas na bigat sa konsensya ko. Hindi naman sa binubura nito ang kasalanan ko, pero parang tinuturuan niya akong maging malakas at harapin ang lahat at huwag tumakas. Isang gabi ay binilang ko ang pera ko. Sapat na para sa renta at pagkain. Walang sobra. Pero kahit na gano'n ay nagpadala pa rin ako ng suporta sa anak ko. Hindi ko sinabi, hindi ko pinangalandakan. Pero alam kong alam ni Ana na sa akin galing yung pumapasok sa account niya. Isang umaga sa warehouse may tumawag sa pangalan ko. Panglingon ko ay nagulat ako, Mama Mia. Si Amy. Hindi ko alam kung ilang buwan na ang lumipas mula nung huli ko siyang makita. Pero ganun pa rin siya. Maganda pa rin, kaya lang mas pumayat. Hindi siya ngumiti pero hindi na rin naman siya umiwas. Pwede ba tayong mag-usap? Sa simpleng linyang yon, ay narinig ko ang tunog ng pinto ng nakaraan na bumubukas ulit. Umupo kami sa maliit na karinderya sa kanto. Tinignan niya ako at walang paligoy-ligoy. Buntis ako. Nabuntis mo ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Mama Mia. Tinignan ko ang tiyan niya, hindi naman malaki. Siguro, napansin niya ang pagtingin ko sa tiyan niya.
Eto ba? Sabi niya habang hawak ang tiyan niya. Hindi naman nabuo yung bata. 3 buwan lang siya sa sinapupunan ko. Pero nawala din siya. Nalaglag siya, Ace. Gusto ko magpaliwanag sa'yo. Kaya kita nilayuan. Dahil sa kanya. Dahil sa bata sa sinapupunan ko. Nung nalaman kong buntis ako, nung nalaman ng best friend ko ay tsaka niya ako kinausap. Sabi niya sa akin, handa ba akong bigyan ng masalimuot na buhay ang anak ko? At magiging mabuting isang ina kaya ako? Gayong may isang bata na masasaktan kapag binuo ko ang pamilya natin. Mama Mia, hindi ko akalain na nabuntis ko pala si Aimee. At lalong hindi ko akalain na kaya pala siya umiwas sa akin. Dahil gusto sana niyang bigyan ng buhay na may dignidad ang anak naming dalawa. Kaya lang, Ace, nawala din ang bata. Siguro ito na yung karma ko. Alam mo naman, 'di ba? Alam mo naman na mag-isa lang ako sa buhay. Uli lang lubos ako. Wala rin akong mga kapatid. Siguro kaya ako nadala sa'yo dahil pakiramdam ko sa unang pagkakataon, may taong nakakagets sa akin. Nagigets natin ang isa't isa. Pero alam kong hindi ka magiging akin ng buo. Alam kong hindi ka talaga magiging sa akin sa huli dahil may asawa at anak ka na. Pero nung nabuntis ako, Ace, naisip kong may isang bata na, may isang buhay na para talaga sa akin. May pamilya na ako. Kaya kita iniwasan dahil gusto kong maging mabuting ina sa anak ko. Kahit kaming dalawa lang. Pero hindi pala naging sapat yon. Iningatan ko naman siya. Pumupunta ako sa ospital, nagpapa-check up. Kaya lang isang umaga, nagising akong puno na ng dugo. Ang ibaba ko. Sumisigaw ako noon. Narinig ako ng kapitbahay ko. Sinugod nila ako sa ospital pero huli na ang lahat. Sabi ng doktor, mahina raw pala ang kapit ng anak ko. Kaya ayun, nawala siya. At alam mo ba kung anong mas masakit? May nadiskubring sakit sa ovary ko. Kailangang tanggalin ng doktor ang isang ovary ko, Ace. At sabi ng doktor, hindi na raw din sigurado kung magkakaanak pa ba ako. Umiiyak na siya noon habang nagkukwento sa akin, Mama Mia. Hindi ko na rin alam noon ang sasabihin ko. Hinaplos ko na lang ang likuran niya. Hindi kita pinuntahan dito, Ace, para makipagbalikan sa'yo. Dahil alam kong kapag ginawa ko yun, baka ibang karma na naman ang darating sa akin. Nandito lang ako para magpaliwanag sa'yo. Nandito lang ako para ipaalam sa'yo na hindi lang ikaw ang naghirap. Hindi lang ikaw ang hinabol ng karma sa mga ginawa nating dalawa. Ako din. Ako din hinabol din niya. Pagkatapos ng pag-uusap namin, Mama Mia, ay hindi na pumayag si Aimee na ihatid ko pa siya. Hindi na rin siya humingi ng number ko at hindi ko na rin hiningi ang number niya. Nagpaalam na kami sa isa't isa. Pagbalik ko sa warehouse, ay tinignan ko ang mga gamit ko dahil malalabas na sana ako. Nakita kong may mga missed calls sa cellphone ko. Nung tinignan ko yon ay numero ni Ana ang lumabas. Mama Mia, marami na pala siyang mensahe sa akin. Nagkasakit pala
ang anak namin at isinugod daw nila sa ospital. Pagdating ko sa ospital ay nakita ko agad ang anak ko sa kama. May benda sa noo. May ngiti nang makita ako. Aksidente pala. Nagkasakit ang anak ko, ubot sipon. At dahil dito ay nahilo ang bata at naaksidente. Kaya nagkasugat sa ulo. "Papa, andito ka," sabi ng anak ko. Ngumiti siya, Mama Mia. Pero hindi naman umabot sa mga mata niya yung ngiti. "Kailangan muna nating mag-usap," sabi ni Ana. Lumabas kami ng kwarto. Kinausap ko siya. Hindi siya naging malambing pero hindi rin naman sobrang malamig. Parang pagod lang. "Ace, kailanman hindi ko makakalimutan yung ginawa mo. Siguro habang buhay ko nang dadalhin yon. Yung mga nabasa ko, yung mga natuklasan ko. Pero hindi naman ibig sabihin nun na wala ang pagiging ama mo sa anak natin. Nakita ko naman na nagbago ka at yun ang mahalaga, lalong-lalo na para sa bata." "Ana, ibig sabihin ba pinapatawad mo na ako?" "Hindi ko alam kung mapapatawad kita, Ace. Ang sa akin lang ngayon, handa akong mag-share custody sa'yo para sa bata. Pwede mo siyang hiramin. Pwede mo siyang makita kung gusto mo." Tuwang-tuwa ako, Mama Mia. Alam kong hindi yun ang ideal na hinahanap kong sagot. Hindi yun ang ideal ng hinahanap kong pagpapatawad. Pero sino ba ako para magreklamo? Sino ba ako para humingi pa ng sobra? At mula sa araw na yun, naging joint custody nga naming dalawa ni Ana ang anak namin. Mula sa araw na yun, Mama Mia, kapag weekend, nasa akin ang anak ko. At dahil sa kanya ay nagsumikap ako. Hanggang sa muli akong nakabangon. Nakarenta ako ng maayos-ayos na bahay. Talagang iginapang ko yun, Mama Mia, para naman may maayos na tutulugan ng anak ko tuwing weekend na nasa akin siya. Sa ngayon po, ay on the process na ang annulment naming dalawa ni Ana. Siya po ang nag-file noon. Hindi ko na rin kinontra, Mama Mia. Dahil alam kong dala-dala pa rin ni Ana yung mga kasalanang ginawa ko. At ayoko naman na habang buhay niya yung dadalhin. Ayoko naman na maging siya ay magdurusa sa mga pagkakamaling nagawa ko sa buhay. Mama Mia, maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras dito sa aking kwento. Kung may natutunan man kayo dito sa kwento ko, sana yun ay pahalagahan kung anong meron kayo. Huwag maghanap ng wala. Gawing mahalaga ang bawat segundo, lalo na kapag kasama mo ang mahal mo sa buhay. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Ace. Ano na? Ano na, Ace? Totoo naman talaga, ako naniniwala talaga akong may karma eh. Minsan, nagtatagal lang talaga. Minsan, hindi agad-agad dumarating, pero meron at meron yan, diba? Sa mga gumagawa ngayon ng kabulastugan, ako ang dami-dami na kung susumahin ko, siguro nasa mga more than 30% na nagpapadala sa atin yung mga ganito eh. May mga karma-karma na ganyan. Anyways, Ace, ang hangad ko ay sana tuloy-tuloy ng pagbabago mo. And natutuwa naman ako at may oras ka sa anak mo. May bonding kayong dalawa, 'di ba? Nagpapakaama ka pa rin. At napakabuti naman talaga ni Ana. Kasi hindi niya kinuha sa iyo yung pagiging ama sa anak ninyong dalawa.
For sure, mas maganda ang kanyang kalagayan, 'di ba? Dahil sabi mo nga, siya yung nag-file ng annulment, mahal ang annulment. Tapos, basta, yun na yun. Ang hangad ko rin ay sana lahat ng mga taong naging kagaya ni Ana, naging biktima ng mga kagaya mo, naging biktima ng panloloko, ng pananakit, sana makahanap ng totoong kaligayahan. Sana makahanap ng kaligayahang walang kapantay dahil deserve nilang lahat yon. Deserve namin yon. Charat! Nakiki namin. Anyways, maraming salamat, Ace, sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating program. For sure, meron yan. Merong makaka-realize kahit isa man lang dito sa mga nakikinig sa atin. No? Yung iba dyan, in denial pa. Charot lang. Anyways, thank you so much again, Ace, sa pag-share mo. And syempre, sa inyong lahat sa pakikinig, sa pananatili nyo hanggang sa puntong ito ng ating kwento. Thank you very much. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa channel natin, alam niyo na, mag-subscribe na po kayo. Ayun, click the subscribe button and then click the notification bell para lagi po kayong na-update kapag meron po tayong mga bagong uploads. At syempre, huwag niyo rin kakalimutan na i-like at i-share ang video ni Ace sa kanyang kwento. Hindi pala kay Ace, sa kwento ni Ace, ganun. Kasi ako naman nakikita niyo sa video eh. At saka, isa pa po sa ipapakiusap ko sa inyo, kung meron po kayong mga extra dyan and everything, gusto nyo pong magpa-member, ayan, be a member po dito sa ating channel. Hello sa ating mga members, maraming salamat. Ayan, hello kay Colleen Bueno, maraming salamat Colleen. Kay Gimaras Girl, kay Marlia, Gianna Shane, Benson Boyser, kay Smack Dax, kay Dayan Martinez, kay Freaky, kay Mila Raduban, kay Gail Easy, kay Maureen Tugab, at kay Maria Elena Abe. Maraming salamat sa pakikinig ninyo sa kwento nating ito. Ako kay Michelle Ananayo, siya, mas maganda. Ayun, maraming salamat naman. Ayun, hi din kay Jennifer Tambis. Sabi niya, may ganun pala talaga na pagmamahal. After very long time, meron pa ring spark sa isa't isa. Bakit pag nakikita ko mga ex ko, natatawa na lang ako? Ang comment niya ay dun sa ating kwento na masarap talaga kapag bawal yung mag-ex. Ayun, dun sa Season 3, number 674. Ay ako kay Mr. Maharlika. Sabi niya, totoo daw masarap ang bawal. Talaga naman, di ba? Napatunayan ng kwento natin ngayon na masarap din talaga ang bawal. Ay ako kay Rica Bitonio. Shout out daw sa Bitonio family sa may Surigao del Norte from Greenland. Ayun. Hi kay Mamita Colaija, kay Leonida Ramirez. Maraming salamat Christina Sison. Gandang tanghali din sa'yo. Kay Ruby Ramos. Hi. Kay Charlene Baclohan. Late daw ako nung Tuesday. Yes, late ako. Kasi pumunta pa kami ng ospital nung Monday. Kaya, alam niyo na, busy si Mama Mia ngayon. Kasi alam niyo na, kapag tumatanda na ang mga parents natin, kailangan nating dalhin sa ospital para magpa-check up and ganon. And I am the designated driver, secretary, ano pa ba? Lahat na lang. Ay, kay Bemelin Lumapag, maraming salamat. Shout out daw sa family niya sa Pinas. Lumapag family. San ka ba, Bemelin? Maraming salamat sa lahat po ng nag-comment sa atin. Kung hindi pa po nababasa ang inyong comment, ay nako, mag-ano po kayo down below. Comment lang ng comment dahil baka sa susunod, ang comment nyo na naman ang basahin natin. Kaya gandahan nyo yung comment nyo sa atin pong mga kwento dahil babasahin na po natin yan. Ganun. Anyways, thank you very much sa inyong lahat. Kung meron po kayong sariling kwento, all you have to do is to email that to us. Ayan po ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. Thank you very much and mag-ingat po kayo palagi. I love you all so much. Mwah! Bye-bye! Ingat! Love ya!